So welcome back again sa inyo mga boss. So sa vlog na to, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa flyball. So tatalakayin natin yung mga basic na information ng flyball dito sa ating Mio Sporty. Ayan. So applicable din to sa new version ng Mio Sporty na Salty. Ayan. So kung mapapansin nyo mga boss na naka-salty crankcase na ako. Ayan. Hindi katulad ng original niya na crankcase na pang sporty yung old model. Ayan. So ano pang hinihintay natin mga boss? Baklasin muna natin tong panggilid natin. O yung crankcase cover. So ngayon mga boss, nabuksan na natin yung ating crankcase cover. So ang pwesto ng mga flyball o yung bola ng Mio Sporty natin ay dito banda. Ayan. So nakokoberan siya ng drive face, belt, tsaka ng pulley. Ayan. So pag kinalas natin to, nandun sa loob yung ating flyball. So ilalapit ko mga boss. Ayan. Ganyan na itsura niya. So bago tayo magtalakay ng flyball natin, alamin muna natin yung mga conditions ng ating CBT. So malalaman mo kung paano gumagana o ano yung trabaho ng bola kapag umiikot na to. Ayan, isipin nyo na lang umiikot tong ating pulley set assembly. Ayan, tapos itong belt aangat yan, pupunta yan dito, aangat na parang ganito ang itsura. Ayan, dito sa kabila. So ito naman ang liliit sa torque drive natin, torque drive assembly. So dito yung kumbaga magkakapalit sila ng sitwasyon na yan. So yung bola ang tutulak dito sa ating pulley. Ayan, lalo na pag high speed. So magsasara tong drive face at pulley natin. Ayan, pagkasara, gagawa naman siya ng torque na makakapagpaangat sa belt natin dito. Tapos dito naman sa likod ang torque. Ayan, dito liliit naman yung belt na gaganon. So malaking tulong din o malaking advantage din ng bola lalo na sa grams. Ayan, so kailangan tama lagi yung pagbabalance o pagtotono natin ng bola. So syempre nakaayon pa rin yung bola natin dun sa engine displacement niya sa balance ng dito sa CVT parts natin. Ayan, so kalasin muna natin tong drive face para lalong mas maunawaan yung mga boss. So, gagamit tayo ng closed socket na 17mm at ratchet. So kailangan din natin ng Y-tool, ayan, pang kontra. So meron din akong diskarte mga boss kung paano kontrahin yung pulley natin tsaka drive face na kahit walang Y-tool. Ayan. So pag may Y-tool ka naman, ito, pwedeng ganito na lang ang gawin mo. Ayan, nakakalang na. Pero kung wala, kukuha ka ng bala ng socket o kaya ng tornilyo ng crankcase dito. Tapos ikakalang mo sa crankshell mo. Ayan, parang ganyan. Pero syempre, konting ingat din kasi baka pwedeng mabasag tong shell natin. Ayan. Ayan o. Pwede mo na siyang kontrahin. Pwede mo nang ikutin. Dahil may Y-tool na tayo mga boss, hindi na tayo gagamit ng diskarte. Ayan. Alright. So laging pa counterclockwise ang ikot pag paluwag. Tapos pag paigpit naman ay clockwise. So
So dito sa set ng pulley, malalaman nyo rin kung ano yung pagkasunod-sunod ng mga pyesa. So meron munang nut. Ay, hinihingal ako. Meron munang nut, washer, tapos yung crown sa may kicker, ayan, sa may kick shop. Siya yung nagpapaikot din sa makina natin pag kinik. Yung guide ng drive face, ayan, aftermarket na to, RRGS na 13.5. ayan, pakita ko lang. Ayan, RRGS. Alright, sunod naman may washer. Ayan, manipis. Sunod may belt. Ayan, tanggalin na natin. Next naman may bushing. Ito, hilahin muna natin. Bushing, pulley, ply ball, ayan, at backplate. So ito naman yung mga slider niya, tatlo. Ayan. So check muna natin mga boss yung, bago tayo pumunta ng ply ball, check muna natin yung pwesto o yung kinalalagyan ng bola. So dito nakalagay yung bola natin mga boss. Ayan, dito sa pulley. So ito yung bola ko. Nakalimutan ko na kung anong brand to, pero 8 grams lang mga boss. Tapos ayan ang itsura niya. So check muna natin yung status ng pulley natin. Ayan, kung mapapansin nyo, matagal na kasi itong pulley ko, ilang taon na rin. So kayod-kayod na yun dito niyan. Tapos base sa pagkakaintindi ko, yung degree na tinatawag natin dun sa pulley ay yung nakadepende sa ganito. So 13.5 yan. Next naman yung backplate natin. So hindi lang pwedeng palit lang tayo ng palit ng bola. Syempre kailangan tingnan natin yung mga nakakabit sa o kasama ng ply ball natin. So i-check din natin tong ating backplate. Tapos ayan, titignan natin kung malalim na yung hukay ng ginugulungan ng bola. Ayan. So sa akin malalim na kasi hindi ko pa naiisipang palitan to, pero may plano ako in the future. Sunod naman mga boss, itong ating slider. Ayan. So isa rin to sa nagkukos ng ingay sa CBT natin mga boss, dahil dito. Ayan. Kasi plastic part lang to, so lumuluwag to mga boss. Ayan, napupudpod ka ganyan. Siyempre, moving parts yan. Tapos, lalo pat mabilis yung rotation ng pulley natin. Ayan. So, ayan. Maluwag na rin yung sa akin. Kasi, siguro pudpod na rin tong ating backplate. Diba? So, try natin lagyan ng bola. Alright mga boss, so shoutout muna tayo. Shoutout kay Melvin Ramirez, shoutout kay John Sulueta, shoutout kay Ikra Odnil. Grabe. Ito, shoutout kay Jackson ata to, Tamani, basta sa Tamani tumama ako. Grabe naman mga pangalan niya, ang hihirap mga boss. Edward Belo TV, Ars Lumod, shoutout kay Elazar Cabilin, shoutout kay Chloe Andre Brutas, shoutout kay Casilaw, shoutout kay Mark Hina, shoutout kay Maria Cristina Bato, o basta yun. Shoutout kay Aldrin Marquez, shoutout kay Sean Michael De Leon, shoutout kay Mikhail Abustan,
So, happy viewing sa inyo mga boss. Sana marami kayong natutunan sa panibago nating video. Like, share, comment, and subscribe. Alright. So, bali nga pala mga boss, 6 na peraso lang pala ang flyball natin. Ayan. Huwag kayong maniniwala sa iba na nagsasabi na 12 daw yung flyball nila. O 6 lang talaga yung pwedeng ilagay sa pulley assembly natin. Check natin kung paano. Ayan, may bola na sa loob. Ayan, alright. So, may ingay na rin tong akin. Hindi na siya ganun kasikip. Kung mapapansin nyo mga boss. O kung maririnig nyo. Ayan, may ingay. So sa bola naman, ang nangyayari sa loob ng pulley, syempre nakakoveran kasi siya ng backplate. Pero pag umiikot ng mabilis tong ating pulley, ayan, siya yung tumutulak itong bola natin sa pulley at backplate. So, ayan. Assemble ko lang. Para nakalagay yan ng ganyan. Kung naikot na mabilis, tinutulak ng bola yung backplate natin, ayan, gumaganyan. So doon gumagawa ng torque yung ating motor na dadalhin niya dito sa ating torque drive. So the more na bumaba tong belt na to ng mas mabilis dito sa torque drive natin, mas mabilis yung torque o mas malakas yung andar ng motor. Pero syempre nakadepende rin sa timpla ng bola nyo. Hindi naman basta-basta bubuka tong ating pulley at backplate kung mabigat yung bola. Syempre may hirapan din yung ating pulley na paangatin tong mga bola natin. Ayan. Pero kung 8 grams, ayan, mas mabilis kasi less weight yung mga flyball natin. Pero ang stock na flyball ng Muse 40 ay 10 grams. So, lagi nyong itatatak sa isip na hindi porke nag-upgrade kayo ng pangkilid ng racing na declare na aftermarket na pyesa ng CVT ay lalakas na motor nyo, dagdag sisi na. Hindi ganun mga boss, kasi itong CVT parts natin ay parang transmission lang. So tinutono to, kumbaga isipin nyo na lang yung lakas ng motor natin ay 115cc lang. So hanggang 115cc lang, kahit anong gawin mong bilhin ng mga racing parts dito, hindi madadagdagan at hindi bibilis o hindi magiging 125cc ang motor natin dahil CVT parts lang naman pinalitan mo. Ang tulong ng CVT parts ay ang tulong ng pagtotono ng CVT o pagpapalit ng mga racing parts ay para matono mo, kumbaga ito ang arangkada, gitna at dulo. So pag all stock yan, balance yan. Balance lahat. May arangkada, may gitna at may dulo. So pag nag-upgrade ka, kuwari, naggaan ka ng bola, kumbaga from 10 grams, nag 8 grams ka. So ang diagram ng balance ng speed ng motor mo, kumbaga gaganyan. So madadagdagan si arangkada pero malilesen yung dulo ng motor mo, ng top speed ng motor mo. So kapag nagtaas ka naman ng clutch spring, kuwari nag 1,000 ka na, 1,000 or 1,500 na clutch spring tsaka ng center spring, mahihirapan yung makina mo kasi sobrang tigas na ng mga or sobrang force na ng mga parts mo dito, lalo na yung pinatigas mo na spring dahil hindi kinakaya ng stock na engine. So may hirapan si 115cc na nakontrolin yung tigas niya kasi hindi accurate o hindi balance yung load ng engine mo kasi stock lang na dapat pang kargado o 125cc. So ang mangyayari sa motor mo, pag piniga mo ng piniga yung silinidor, bago siya mag take off, hiyaw lang siya ng hiyaw. So ayun ang mangyayari, less acceleration ang mangyayari sa motor mo kasi stock engine lang, tapos nagtaas ka ng pang kargado na parts. So lagi nyo tatandaan mga boss, nakadepende pa rin yung mga specs ng CVT natin sa ating load ng makina. Kung stock lang yan, tamang pang
specs lang, tamang specs lang ng mga CVT na kakayanin ng ating stock engine. So, kapag nagkargado ko naman, for example, nag 125cc ka na load or 130, mga ganyan pataas, nakatono pa rin yun, no? Nakadepende sa spec, sa magiging specs ng CVT parts mo. So, kung gusto mo lumakas talaga yung motor mo, walang ibang paraan kundi magpakarga. Ayan mga boss. So sa stock kasi, kahit anong gawin mo, kahit anong pagpapalit mo ng racing parts dito, in the end of the time, kahit anong birit mo, 115cc pa rin yan. So ngayon, sabihin na natin may magko-question yun, bakit nagpapalit ka pa ng pang racing na CVT parts? Dahil mga boss, kasi gusto kong mas may acceleration o mas tumaas yung arangkada ng Mio Sportigo. So, city driving lang naman ako at hindi ako long ride palagi, kaya mas tipid sa gas kasi mas accurate agad yung takbo o arangkada agad ang motor mo kasi yun nga, malakas ang arangkada, and then nakukonsume agad ng speed mo yung gas na pinoproduce sa carb. Ayan. So, tipid ka sa gas, hindi pa nahihiyaw yung motor mo. Yung bago, pagka pit mo throttle, hihiyaw muna yung motor mo bago umandar. So, yun ang iniiwasan natin, lalo na pag city driving. Lalo pag traffic, sobrang lakas sa gas nun kasi panay ngaw, tulo ng tulo yung gas mo, pero walang speed, diba? Kaya, kumbaga, yung iba sinasabi na mas tipid pag nagpalit ka ng born o kaya nagpa 59 all-stock ka kasi nai-hit agad o nakakaalis agad yung motor sa ilang patak pa lang o ilang consume pa lang ng makina sa gas. Hindi katulad ng stock na pag pinihit mo yung throttle, ganyan lang ang takbo. Tapos, kuwari, isipin na natin nakatatlong patak yung carburetor natin, tapos ganyan lang yung takbo. Compare sa stock na, for example lang to, compare sa stock na nakatatlong patak na pero mabilis yung take off niya agad. So, ayun ang difference ng sinasabi nila na mas tipid sa gas kapag naka 59. So, nalalayo na tayo sa mga bola, mga boss. Ayan, ito yung topic natin, pero binigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mga example o pag inisip mo, syempre hindi malayo sa katotohanan na ganun yung mangyayari. So, bibigyan ko yan ng example. Ito, itsura ng 8 grams. Ayan. And then, ito naman ang itsura ng 10 grams na stock. So, binili ko to, by experience ko, hindi ko muna siya ginamit, option 1, 10 grams. Kasi, ang kinagandahan sa stock, nilagay ko yung tatlong 10 grams sa pulley ko. Pero, takbong stock na stock lang talaga siya. Less vibrate, mga boss, kasi hindi siya mas aggressive. Kasi, bago umangat sa pulley yung, kakasabi ko lang kanina, bago umangat to kasi sobrang bigat niya na. Ayan. Kumbaga, mas mabigat lang siya sa 8 grams pero ito yung stock. Less vibrate pero wala siya masyadong arangkada kasi stock nga naman. Compare dito sa 8 grams na pag piniga mo agad yung throttle, aangat agad siya. So, nagsiship agad yung ating transmission. I hope marami kayong natutunan dito sa usapan natin sa bola, mga boss. So, lagi nyo tatandaan, pag naggaan kayo, acceleration. Pag nagbigat kayo, top speed. So, in between ng grams nito ay yung sa gitna lang na speed. Ayan. So, ito ang papakita ko. Ayan. Acceleration ng gaan ng bola at top speed ng bigat. So, andyan yan sa taas, yung dalawang yan. So, meron din naman nagmi-mix ng bola, mga boss. Ayan. Ginagawa nila. Ganyan. So, base sa experience ko, sa tagal ko na nagmumotor din. Ayan. Hindi ko kiniklaim na professional ako, pero syempre, nag-experiment din tayo. Kung mapapansin nyo, ang pulley natin nakaganyan sa motor natin. So, ang ikot ng rotation, ang rotation niya, pag ganito, counterclockwise. So, ang bola, base sa paniniwala ko, pag binaliktad natin, ayan, dapat nandito yung magaan. Tapos
nandito yung mabigat. Kung magtatatluhan kayo na magkaibang grams. Kasi yung ibang ginagawa, tatlong 8 grams, tatlong 10 grams. So ayan, kung iisipin nyo, by logic lang mga boss, baliktarin natin ha. So ito yung 10 grams, ito yung 8 grams. Pag binaliktad natin mga boss, ayan. So nandito na si 10 grams, ito si 8 grams. So pag umikot si bola, laging mauuna yung 8 grams kasi yun agad ang magte-take off. So follow up na si mabigat na grams na bola. So pag umakyat siya, top speed agad. So ganito ang positioning ko lagi pag mixing ng bola na different grams. Ayan. So ganyan ang mixing ko mga boss. Alright. And then nakadepende pa rin sa rider weight yung bilis ng arangkada ng inyong motor. Kasi paano kung 70 kilos ka tapos pares kayo na set tapos nagtataka ka ba't mas mabilis yung kanya. 70 kilos ka tapos yung isang kasing specs mo ng CBT 50 kilos lang o 50 pounds o mas magaan lang sa'yo. Syempre by common sense na lang yun na mas mabilis yung mas magaan, di ba? So ayun mga boss. I hope marami kayong natutunan dito sa discussion natin sa bola. So hindi ko naman sinasabi na perfect yung explanation ko, base lang din sa experience ko yan. At marami pa rin ang mas nakakaalam at mas nakakaintindi ng mechanism o yung process ng bola dito sa ating pulley. So yung sa akin, share ko lang yung idea ko mga boss, at sana marami kayong natutunan at na-imagine nyo kung paano yung process nitong ating bola sa CBT parts. So ayun mga boss. Alright. Pero syempre, ibabalik natin tong pulley set assembly natin. So magta-timelapse na lang muna ako mga boss. Ayan. Alright. Naka all 8 ako nung bago ko baklasin tong pulley natin So tatry ko na mag-mix. Ayan. Tatlong 8, tatlong 10. Try natin yun. So babalitaan ko kayo sa Facebook page ko kung anong top speed ng 8 grams plus 10 grams.